Isang klase ng mananampalataya na namuhay bilang isang makamundong mananampalataya. We will see a worldly believer, but at the same time, we will see the merciful God. At panalangin ko na maging pagpalakas ito sa atin. Hindi manatili bilang worldly believer dahil buno ng awa ang Diyos, no? But we will repent and be a faithful believer because our God is a merciful God. So nakaraang linggo po sa ating pag-aaral in chapter 18 ng Book of Genesis, nakita natin ang katotohanan na ang Panginoon po ay matuwid na hukom ng mundo. No, siya po ang hukom ng lahat. At hindi niya po paparusahan ng matuwid at hindi niya rin ipapawalang sala ang masasama. At sa katotohanan ito, nabigyang diin po ang nakakamanghang pagliligtas ng Diyos. Bakit? Kasi pinarusahan niya ang nag-iisang tunay na matuwid at pinawalang sala niya ang mga masasama, ang mga makasalanang tulad natin. At paano niya po yun ginawa? Paano niya ginawa iyon habang nananatiling matuwid na hukom ng mundo? Iyon ay sa pamagitan ng pagpasan ng lahat ng kasalanan ng mga makasalanang tao sa kanyang tanging anak, ang Panginoong Hesukristo. At dahil kay Jesus, tayo po ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nawa ang bawat isa na nandito at nakikinig ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun lang po ang tangi nating pag-asa upang tayo po ay maligtas at mapawalang sala. At ngayong umaga naman, magpapatuloy tayo sa salaysay ng paghatol na gagawin po ng Diyos sa Sodoma at Gomora. So hindi pa tayo tapos sa tagpong iyon. At dito makikita natin ngayon kung gaano kalubha ang pagkakasala, kung gaano kalubha ang kasamaan ng mga tao dito sa Sodoma at Gomora. And mas makikita din natin, makikilala rin natin ng husto si Lot, no? Na magbibigay ng magandang turo sa bawat isa sa atin. At panghuli, makikita nating muli ang biyaya at awa ng ating Diyos. Kaya tayo po'y magsitayo muli bilang pagbibigay pugay sa salitang ipapangaral sa atin sa umagang ito. Ating buksan ang ating mga Biblia in Genesis chapter 19 and we will be reading from verse 1 up to 22. Makinig po kayo na mabuti. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. At sinabi, "Ngayon mga Panginoon ko, hiniling ko sa inyo na kayo'y bumalik at tumuloy sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy sa inyong paglakad." Kanilang sinabi, "Hindi, sa lansangan kami magpapalipas ng buong magdamag." Ngunit, kanyang pinilit ng husto, kaya't sila'y nagsipasok sa kanyang bahay. Sila'y kanyang ipinaghanda, ipinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa, at sila ay kumain. Subalit, bago sila nagsihiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao, hanggang sa pinakahuling tao, ay pumalibot sa bahay. Kanilang tinawagan si Lot at sinabi, "Saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila." Lumabas si Lot sa pintuan upang humarap sa kanila at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, may dalawa kong anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. At huwag lamang ninyong gawa ng anuman ng mga lalaking ito, sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan." At sinabi nila, "Manatili ka dyan." At sinabi pa nila, "Ang taong ito ay naparito bilang dayuhan at ibig niyang maging hukom. Ngayon, gagawan ka namin ng higit na masama kaysa kanila." At kanilang ipinagtulakan ang lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Subalit,
Iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kanilang sinarhan ang pintuan at binulag nila ang mga taong nasa pintuan ng bahay. Maging maliit o malaki, ano pat hindi nila makita ang pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba ritong kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang na lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamaan mo sa lungsod, sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas na ng sigaw laban sa bayang ito sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Kinaumagahan, pinamagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bahayan. Subalit siya ay nagtagal. Kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae, at sila ay inilabas nila at iniwan sa labas ng bayan. Nang sila ay mailabas na nila, ay sinabi nila, tumakas ka alang-alang sa iyong buhay. Huwag kang lumingon o humintuman sa buong libis. Tumakas ka hanggang sa bundok, sabagat kung hindi, ikaw ay mamamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag mga Panginoon ko, ang likod mo ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin at nagpakita ka sa akin ng malaking awa sa pagliligtas ng aking buhay. Subalit, hindi ko kayang tumakas sa bundok. Baka ako'y abutan ng kapahamakan at ako'y mamatay. Tingnan mo, ang kasunod na lungsod ay malapit lamang upang matakasan at iyon ay maliit. Pahintulutan mo akong tumakas roon. Hindi ba iyon ay maliit lamang at ang aking buhay ay maliligtas? At sinabi niya sa kanya, o sige, pinapayagan din kita sa bagay na ito at hindi ko gugunawin ang lungsod na iyong binanggit. Magmadali ka, tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon, kaya't ang pangalang itinawag sa bayang iyon ay Zoar. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa salitang ito na muli ay magpapakita sa amin ng iyong awa at magpapakita sa amin kung anong magiging epekto kung kami ay mananatili na nakikiayon sa makamundong pamumuhay, bagaman kami ay ligtas na. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng pagbibigay linaw ng banal na Espiritu na ipinagkaloob mo sa bawat nananampalataya. Ito aming panalangin. Amen. Tayo po magsiupo. So again, kung matatandaan nyo po, in chapter 18 ay inihayag po doon ng Panginoon ang kanyang paghatol sa Sodoma at Gomora at nakita natin ang pag-intercede ni Abraham, no? Maaari ang kanyang iniisip doon ay ang kanyang pamangkin na si Lot. At tunay na dito sa chapter 19 ay binanggit si Lot. And again, he will be a great example for all of us. Now, tingnan nyo po yung verse 1 hanggang verse 3. So dito, dumating na yung dalawang lalaki. Or sinabi dito, yung mga anghel. No? Diba, tatlong lalaki ang bumisita kay Lot, kay Abraham, at dalawa doon ay pumunta na sa Sodoma at Gomora. No? At sa pagkakataong ito, dito sa verse 1 and 3 to 3, maaring masabi natin na si Lot ay katulad ni Abraham na very hospitable, di ba? Nung nakita niya yung dalawang lalaki na papalapit, no, papapasok ng bayan, anong ginawa niya? 'Di ba? Kinausap niya, hinikayat niya na magstay doon sa kanila. So very hospitable na tao si Lot, no? At masasabi natin na tulad ni Abraham, ay siya'y matuwid na tao. At totoo po. And I want to make that clear sa atin. Si Lot po ay matuwid na tao. He is a believer. Okay? He is a saint. Okay? Siya po ay banal. Hindi dahil sa kabanalan na kanyang ipinapamuhay, but dahil siya ay naniniwala sa Panginoon. Gaya ng sinabi ni Peter sa binasa natin kanina in 2 Peter chapter 2, si Lot ay matuwid. Ibig sabihin, siya ay isang mananampalataya.
No? Si Lot po ay isang taong ligtas. And again, gusto ko pong bigyang diin iyan sa inyo ngayon. Opo, si Lot ay matuwid at siya ay ligtas. Ngunit, alam niyo po ba, ang tagpong ito ay magpapakita rin sa atin kung gaano ka hina, kung gaano ka immature, kung gaano ka worldly si Lot. Ito ang makikita natin dito. Tingnan niyo po sa verse 1. Sabi diyan, may parte diyan sa verse 1 na sinabi, si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. And that is very important information para sa atin. Bakit? Kasi noong sinaunang panahon po, ang mga iginagalang na mga matatanda at mga pinuno ng isang lungsod ay karaniwan nagtitipon sa pintuang bayan upang mag-usap, magpasya ng mga usapin na in terms of legal, mga cases, at magbigay ng hatol. Doon nagtitipon-tipon yung mga parang matataas na tao, ginagalang sa lipunan doon sa pintuang bayan. Kaya, nang makita si Lot na nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, ipinapahiwatig nito na siya ay may mataas na katayuan at siya ay iginagalang sa lungsod ng Sodoma. Narinig niyo po yan? Gayunman, ipinakita rin nito na si Lot ay tila naging masyadong nakakabit sa kultura ng Sodoma. Kaya nga naging siya, no? Naging isa sa mga kagalang-galang. Sa halip na manatiling hiwalay sa masamang impluwensya ng lungsod na ito, tila naging malapit siya at nakibahagi sa buhay ng lipunang iyon. He compromised. No? At di ba nga po, ito ang mismong kulturang malapit ng hatulan at wasakin ng Diyos. Naririnig niyo po yun? Yung kultura na kung saan hinayaan ni Lot na maimpluwensyahan siya ay siya mismong kultura na wawasakin ng Diyos. Why? Dahil sa tinding kasamaan nito. Kaya sa madaling salita po, ang pag-upo ni Lot sa pintuang bayan na hindi lamang tanda ng kanyang impluwensya at katayuan, kundi maaari ring nagpapahiwatig na ang kanyang puso ay naging labis na nakaugnay sa isang makasalanang lipunan na malapit ng tumanggap ng hatol ng Diyos. Hindi lang siya maimpluwensya doon, naimpluwensyahan din siya. At alam na alam iyon ni Lot. Alam niyo ni Lot? Alam ni Lot kung gaano kasama ang gawain ng mga tao doon sa lipunang iyon. Na gano'n na lamang ang pagpilit niya sa dalawang anghel. Pansin niyo? Pinilit niya ang mga anghel na magpalipas ng gabi sa kanyang bahay sa halip na sa lansangan. Because he knows, alam niya kung gaano kasama ang kultura, ang lipunan na iyon. At tunay nga, matutunghayan natin kung gaano kasama ang lipunang ito. Ganito ipapakita sa atin kung gaano kasama ang lipunang ito. May ibibigay silang isang kasalanan na ginagawa nila. Kaya, bibigyan ko kayo ng ideya. Kung merong mang gumagawa ng kasalanang iyon, maaari nating masabi na yung taong iyon ay nasa tuktok na ng makasalanang kabuhayan. At anong kasalanan iyon? Tingnan natin sa verse 4. Sabi sa verse 4, di ba? Bago sila magsihiga, pakinggan niyo po to, ang mga lalaki ng lungsod. Ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, at lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao, pakinggan niyo po yan, superlative yan, no? Ay pumalibot sa bahay. Now, binanggit dito, no? Mga lalaki, bata, matanda, kasamang lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay nila Lot. Alam niyo po ba? Ito ay nagpapakita ng kasamaan ay ginagawa ng buong bayan. Sa lahat ng edad. Kaya yung nangyari sa Tacloban, nangyari na yun noon. In verse 5, bakit sila pumalibot sa bahay ni Lot? Verse 5, kanilang tinawagan si Lot at sinabi, saan naroon ang mga lalaking dumating sa
iyon ang gabing ito. Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Now take note, ang salitang makilala dito ay hindi getting to know each other. Ang salitang makilala dito ay euphemism ng sexual intercourse. Ibig sabihin, hinahanap nila ang mga lalaking iyon na tumuloy kay Lot upang yun nga, sexual intercourse. Sa makatuwid, nais nilang gahasain ang dalawang lalaking bisita ni Lot. At tandaan nyo, mga lalaki din ang nangunguna na gawin ito. Sa makatuwid, ito po ay hindi lang basta rape, bagkus ito ay homosexual rape. Lalaki sa lalaki. So ganito po pinakita ng Biblia ang kasamaan ng Sodoma at Gomora. That's why, sabi ko kanina, kung may nakikita kayong gumagawa ng homosexual relationship, yan ay pagpapakita na nasa tuktok na ng kasamaan ang ginagawa nila. And kung nakikita natin yan sa ating lipunan, hindi tayo iba sa Sodoma at Gomora. Nakikita niyo po yun? Pero sa Sodoma at Gomora, lahat ng tao gumagawa nun. Kaya alam niyo po ba kung gaano kagrabe ang kasalanang ito na ginagawa nila dito? Now, let me give you a history. Kahit po ang mga sinaunang paganong lipunan, pag sinabi nating paganong society, it means hindi sila naniniwala sa Diyos. Alam niyo po ba, yung mga pagan countries na yon, na mga kapitbahay nila, ay hindi pinahihintulutan ng homosexual na pagnanasa. Halimbawa, sa Assyria, yung ganong uri ng krimen, yung homosexual rape, ay may kaparusahang kamatayan. So, dito makikita natin na yung Sodoma at Gomora, nilabag nila maging yung pamantayan ng kagandahang asal na kinikilala ng kanilang mga hindi makadiyos na kapitbahay. Kahit yung mga kapitbahay na mga hindi mananampalataya, alam nila na mali yun. Alam nila na kalunos-lunos yung gawain na yun, kaya ang kaparusahan ay kamatayan. Pero anong ginagawa ng Sodoma at Gomora? Di ba? Kita niyo po yun? Sa kanilang ganap na kawalan ng hiya, kanilang niyakap ang homosexualidad at sexual na karahasan. Ganun po. Kasama ang ginagawa ng mga tao dito sa Sodoma at Gomora. Na kahit kukumpara mo sila sa mga bayan na hindi mananampalataya, alam nun na sobrang pangit ng ginagawa nila. Ganun kalala ang mga tao sa Sodoma at Gomora. Now in verse 6 and 7, dito natin makikita muli ang kagandahang loob ni Lot. Lumabas si Lot, di ba? Lumabas si Lot. At kanyang sinabi na huwag niyong gawin yon, di ba? Now, dito natin makikita muli ang kagandahang loob ni Lot. Ngunit, makikita din natin muli ang kanyang pagiging immature na mananampalataya. Tingnan niyo po sa verse 8. Ano sinabi niya sa verse 8? Narito, may dalawa akong anak na babae na hindi pa nasipingan ng kahit na sino mang lalaki. Ano sabi niya? Kunin niyo sila, gawin niyo kung anong gusto niyo. Huwag niyo lang galawin yung dalawang lalaking bisita ko. Well, maybe dati, siguro, meron dito, pag binasa niyo to, grabe si Lot. Wow, grabe talaga si Lot. Kahandang-handa siyang mag-sacrifice, no? Para lang doon. Grabe ka-righteous si Lot. Pero alam niyo po ba, ito ay pagpapakita kung gaano nakakalungkot ang kanyang pag-iisip. Sa isang nakakagulat at nakakalungkot na pangyayari, handang isakripisyo ni Lot ang kalinisan, yung virginity ng kanyang at maging ang buhay ng kanyang mga anak na babae. Kung ito ang makakapigil sa mga lalaki sa Sodoma na saktan ng kanilang mga bisita. Now again, sabi ko nga kanina, sa unang pagbabasa ay may isip natin na ganun kadakila si Lot sa sinabi niyang ito. Pero alam niyo po ba, no? Ang totoo po,
ito po ay pagpapakita kung paanong ang pagdidesisyon ni Lot tungkol sa tama at mali ay naapektuhan ng maraming taon niyang pamumuhay sa gitna ng mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo po ito. Ganito naapektuhan yung kanyang pagdesisyon between right and wrong. Ang kanyang naging solusyon ay hindi ayon sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Sa halip, siya ay naimpluwensyahan ng masasamang kaugalian ng tao. Sinubukan niyang solusyonan yung sitwasyon niya gamit ang kaugalian ng mga tao. Ngunit ang mga kaugalian at tradisyon ng tao ay hindi kailanman maasahang gabay sa paggawa ng tama. Pero ito po ang nakakalungkot na mangyayari kapag ang isang mananampalataya ay hinahayaang mahubog ang kanyang sarili ng mundo kaysa sa ng salita ng Diyos. His decision will be wrong. Kaya tingnan nyo nga po, ang mga desisyon nyo ng mga nakaraan, tama ba o mali? Sa mata natin, parang tama ang ginagawa natin. Pero mali. Ganon din ang nangyari kay Lot. Why? Kasi nga, pinahintulutan niya ang sarili na mahubog ng makamundong pag-iisip kesa mahubog ang kanyang isip sa salita ng Diyos. He made a very wrong decision. Kaya ganon kahalaga ang pag-aaral ng salita. Ganon uhubugin ng salita ng Diyos ang bawat sitwasyon natin at bawat desisyon na gagawin natin. Biruin nyo. Oh, ito anak ko, 2 babae. Sila na lang rapin nyo, wag lang to. Parang tama. Pero may tama yung desisyon niya. Maling-mali. Maling-mali. Kaya, pag nakakagawa tayo ng maling desisyon, it only shows na hindi tayo hinuhubog ng salita ng Diyos. Hinahayaan natin na yung mga taong nakapaligid sa atin, yung society natin ang humubog sa atin. Pero sa kabila ng inalok ni Lot, verse 9 to 10, hindi nagpatinag ang mga taga-Sodoma. Ito, baliktad naman tayo sa kasamaan ng Sodoma. Kahit na nag-offer na sila, no? Si Lot, hindi nagpatinag ang mga taga-Sodoma. Bagkus, binalaan pa nila si Lot na gagawan siya ng higit na kasamaan. No? So, ganun kasama ang mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Ayaw nila ng babae. Gusto nila, lalaki. And, binalaan pa nila si Lot. And verse 11, binulag ng mga anghel ang mga tao sa pintuan ng bahay. At maging maliit o malaki, ano pat hindi nila makita ang pintuan. Dito po ay nagsimula ng kumilos ang mga anghel. Binulag nila ang mga tao. And verse 12 to 13, sinabihan nila si Lot na sabihan ang kanyang mga kaanak. Di ba? Sabihan mo yung mga kaanak mo, umalis na sila sa lugar na ito dahil malapit na nilang lipulin yung Sodoma at Gomorrah. Ito po ay nagpapakita na ang paghatol ng Diyos ay nasa kanila na nga. No? So, sa chapter 18, hindi pa natin sure, pero verse 9, dito sa chapter 19, pinakita na ang hatol ng Diyos ay nasa Sodoma at Gomorrah. At kung matatandaan nyo po last week, no, sana natatandaan nyo, sinabi ng Diyos na hindi lilipulin ng Diyos kung may kahit 10 taong matuwid, di ba? Sa Sodoma at Gomorrah. Sa makatuwid, dahil lilipulin na ng Diyos. Anong pinapakita nito? Wala pong taong matuwid. Hindi umabot sa 10 ang taong matuwid sa Sodoma at Gomorrah, kaya lilipulin niya ito ng Diyos. Pero totoo po, no? Totoo pa rin na hindi paparusahan ng Diyos ang matuwid. Bakit? Kasi dito ay makikita natin, inililigtas ng Diyos si Lot. Nananatili pa rin yung katotohanan ng Diyos na hindi niya lilipulin ang matuwid. Why? Kasi nga, iniligtas niya si Lot. Pinapalabas nila si Lot
So nakikita niyo yung pagiging matuwid na hukom ng Diyos dito. And in verse 14, basahin ko lang po. Sabi dito sa verse 14, kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang, yung mapapangasawa ng kanyang 2 anak na babae. At ano naging reaksyon ng kanyang mga manugang? Pinagtawanan siya. Subalit akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Now, dito po, sa tagpong ito ay makikita natin na inakala ng mga manugang ni Lot na siya ay nagbibiro. At marami pong mga komentador na nagsasabi na ganito po ang nangyari dahil maaring ito ay bunga ng mahinang patotoo ni Lot. One of the reason daw bakit ito nangyari ay dahil si Lot ay may mahinang testimony. Mahinang life testimony. Sabi nga nila, kung siya ay lubhang na-impluwensyahan na ng kaugalian ng Sodoma, mahirap para sa sino man na pakinggan ang kanyang babala. Di ba? Ang hirap nun. Makikita mo yung isang tao, lumalakad sa kasalanan, tapos yung tao niya sasabihan ka, uy, malapit ng Panginoon. Sino maniniwala sa iyo? At dito nakita natin, ganun kahina ang testimony, ang life testimony ni Lot, na kahit yung mga mapapangasawa ng kanyang 2 anak, hindi naniwala sa kanya. At sabi din ni Matthew Henry, ipinapakita ng verse na ito, na ang mga taong naligtas sa pamamagitan ng biyaya ay dapat ipahayag ang ebanghelyo sa kanilang mga kamag-anak. Sa kasamang palad, kung minsan ay nasisira natin ang ating patotoo sa mga kapamilyang hindi pa nananampalataya dahil masyado tayong nakikibagay sa kultura at pamumuhay ng mundong nakapaligid sa atin. Ibig sabihin, kung ikaw mananampalataya, sinishare mo yung gospel sa mga family members mo pero hindi sila naniniwala sa iyo, one of the reason is dahil ikaw nakikita nila na makamundo ka rin mamuhay. Kahit anong pilit mo sa kanila, hindi sila maniniwala sa iyo. Nagtatawanan ka lang nila, gaya ng 2 manugang ni Lot. Sure ka, buhay mo nga ganito. You see? Kaya po ito po ay isa sa mga epekto kapag ang mananampalataya ay hinayaan ng kanyang sarili na maimpluwensyahan ng mundo kesa sa salita ng Diyos, mahina ang kanyang patotoo. Hindi siya paniniwalaan ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya magandang tingnan natin ang ating buhay ngayon, mga kapatid. Tingnan natin kung naniniwala ba sa atin ang ating mga kapamilya sa tuwing inahayag natin ang katotohanan sa kanila. Minsan, itinatago natin ang ating mahinang patotoo sa katotohanan na, siguro, dahil hindi sila binago ng Diyos, kaya ganyan pa rin sila. Minsan, ganun doon, nagiging defensive tayo, no? Without acknowledging our life is also very weak. Yung life testimony natin, very weak. Lagi nating tandaan, no? It goes, magkasama po yung dalawang yun. Ang pagkilos ng Diyos at yung patotoo natin. Kaya let us recognize, no? Kamusta yung ating pamumuhay kasama ng ating mga pamilya? Baka ang ultimate reason dahil bakit hindi sila nananampalataya dahil ikaw din. Dahil hindi nakikita sa buhay mo ang liwanag ni Kristo. Dagdag pa dyan, verse 15. Pinagmamadali na ng mga anghel si Lot na lumabas ng bayan, di ba? Verse 15, magmadali na kayo. Pero tingnan niyo po, verse 16. Ano nangyari, verse 16? Si Lot ay nagtagal. Bakit may ganon? Bakit nagtagal si Lot? Ito po ay pagpapahiwatig ng kanyang pagmamahal sa kung ano ang meron siya na nandoon sa Sodoma.
Kaya, nagdalawang isip siyang umalis. At nung siya ay nakaalis na, verse 17, makikita natin, di ba? Na sinabihan siya ng mga anghel na tumakas hanggang sa bundok. Di ba? Yun ang sabi naman, doon kayo tumakbo hanggang sa bundok. But in verse 18 to 20, anong ginawa doon ni Lot? Hiniling ni Lot na doon na lang sa kasunod na lunsod, na malapit lang. Kasi sabi niya, baka hindi ako umabot sa bundok, baka maabutan ako at mamatay. Alam niyo po ba? Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang, again, mahinang pagtitiwala sa sinasabi ng Panginoon. Sa halip na sumunod siya pa yung nagbigay ng, pwede dito na lang. May ganun ba dito? Ito yung kalooban ni Lord. Ang kalooban ni Lord, mananampalatayang husband or wife. Pwede siya na lang. Yung mga ganun nga. Pwede ito na lang. Pwede wag na ganito. Mga ganung bagay. Naging ganun po si Lot. Nagpapahiwatig ito na mas gusto niya pa rin sa lunsod kaysa sa bundok na kalooban ng Diyos. Di ba? Bundok sila pinapatakbo pero ano sabi ni Lot? Pwede dito sa maliit na lunsod. Isa din po na maaari nating makita ay ang posibilidad na umaasa siya na mabalikan niya kaagad kung anong meron siya sa Sodoma. Kasi malapit nga lang sa Sodoma. Kung ano man ang tunay na dahilan, kasi hindi man malinaw na sinabi sa salita ng Diyos, pero kung ano man ang tunay na dahilan, malinaw pa rin dito na mas gusto niyang gawin kung ano ang nais niya o kung ano yung para sa kanya, ay nakikita niyang maganda para sa kanya kesa sa sinabi ng Diyos. Nakikita niyo yun? Mas prefer niya kung ano yung nakikita niyang mas okay sa kanya kesa sa salita ng Diyos. Kesa sa sinabi ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang larawan ng tinatawag ng isang makamundong mananampalataya. Wala pong carnal Christian. Mali po yun. Erase na natin yung carnal Christian because carnal is not spiritual. But merong makamundong mananampalataya. Si Lot ay isang halimbawa ng alagad ng Diyos na patuloy na naaakit sa mga pagpapahalaga at paraan ng pag-iisip ng makasalanang kultura na nasa kanyang paligid. Ganun po si Lot. Pero bigyang linaw lang natin na sinabi ko po kanina, wala na pong carnal Christian. Mali po yun. No? Ang ganitong uri ng Kristiyano ay hindi umiiral sapagkat walang tunay na tagasunod ni Jesus ang maaaring manatiling alipin ng kasalanan o carnal o lubusang maging pabaya sa paglilingkod ng kanyang hari. Ulitin ko po, walang tunay na tagasunod ni Jesus ang maaaring manatiling alipin ng kasalanan o lubusang maging pabaya sa paglilingkod sa kanyang hari. Walang ganong tunay na Kristiyano. Bagaman minsan nanghihina ka, pero hindi mawawala sa iyo ang katotohanan na siya ang iyong hari at siya ang iyong susundin. Gayunpaman, may mga mananampalatayang bagamat may tunay na pananampalataya at bagaman sila ay ligtas, ay nakatuon pa rin ang kanilang puso sa mga kaginhawaan, kaaliwan ng kasalukuyang buhay at makasalanang lipunan. Sila po ay kabilang sa mga maliligtas sa huling paghuhukom, ngunit ang marami sa kanilang mga gawa ay hindi makakapasa sa pagsubok ng Panginoon. Naalala niyo yung verse na para lang silang nakatawid sa apoy. Yung parang ligtas sila pero parang mainit pa sila kasi halos masunog na din sila dahil nasunog ang lahat ng kanilang mga ginawa. Yes, they are saved. They are saved. Ligtas sila, pero lahat ng kanilang mga gawa ay hindi makakapasa sa pagsubok ng Diyos. Kaya sa kabuuan po, dito sa tagpong ito, makikita natin ang katotohanan ng isang mananampalataya na pinipiling mahubog ang kanyang isip at pamumuhay ng makamundong pamamaraan at hindi ng salita ng Diyos ay una, may hirapan siyang gumawa ng tamang desisyon
na ayon sa salita ng Diyos. Yan ang isa sa mga hint or sign na ikaw ay nauhubog ng mundo at hindi ng salita. Ano yon? Anong unang sign? You're making a wrong decision. Nahihirapan kang gumawa ng tamang desisyon. Pangalawa, mahihirapan siyang manghikayat ng iba tungo sa kaligtasan dahil mahina ang kanyang patotoo. Hindi maniniwala ang mga tao sa iyo. At pangatlo, mahirapan siyang sundin ang sinabi ng Diyos dahil mas naitutuon niya ang pansarili niyang kagustuhan at pansarili niyang nakikita niyang mas okay para sa kanya. Ang tatlong iyon ay mga nagpapakita na ang isang mananampalataya ay pinipiling mahubog ng mundo kesa ng salita ng Diyos. Mga kapatid, evaluate yourselves. Sa kabuuan nito, siya ay gaya ng sinabi ni Pedro sa kanyang ikalawang sulat sa chapter 1, verse 8 to 9. Isang walang saysay at walang bunga na mananampalataya. Ulitin ko po, ang isang worldly believer, isang believer na hinuhubog ng mundo at hindi ng salita, ay gaya ng sinabi ni Pedro, isang walang saysay at walang bungang mananampalataya. Pero alam niyo po, mga kapatid, again, higit ang biyaya at higit ang awa ng Diyos kesa sa kanyang kahinaan. Kung babalikan natin sa verse 16, di ba nagtagal si Lot? Bagaman nagtagal po si Lot, at tila nagdalawang isip si Lot, ang kanyang pagkakaligtas ay dahil sa habag sa kanya ng Panginoon. Ano sabi sa verse 16? Kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan siya ng mga lalaki at inilabas doon sa lungsod. Ang Diyos po ang naglabas sa kanya kasama ang kanyang pamilya. It is not Lot. It is God. And verse 21, di ba? Sabi ni Lot, pwede wag dun sa bundok, pwede dito lang sa malapit na lungsod. Verse 21, pinayagan. Pinayagan siya doon sa malapit na lungsod pumunta. Pero, alam niyo po ba yung nakakamanghang makikita natin sa susunod na linggo? Aalis pa rin siya sa maliit na lungsod na yan. At saan siya maninirahan? Sa bundok. Ano pinapakita nun? Ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Grace. Diba? Pero ayun po, habag po ng Diyos ang dahilan ng kanyang pagkakaligtas. Kung wala po iyon, maaaring napasama sa paglipol si Lot. Kung wala po ang habag at awa ng Panginoon. Ulitin ko, maaaring mapasama sa paglipol si Lot. But God is faithful. Hindi niya hahayaang at hindi niya iiwanan ang kanyang mga tao. Sa parehong paraan, ganun din po ang nangyayari sa bawat mananampalataya. Tayo ay naligtas dahil sa habag ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Yesus. At ang ating pagkakasala, kahit na mananampalataya na, ang habag pa rin ng Diyos ang patuloy na nagpapatawad, nagpapabanal, nagpapanumbalik at nagliligtas sa atin. Habag pa rin ng Diyos. Biyaya lang po talaga lahat, mga kapatid. Kaya nga 'di ba ang ganda nung confession na binasa natin kanina. Bagamat nawawala yung assurance, nawawala yung kasaganahan, nawawala yung pagnanais, but still it is God na magpapanumbalik. And nakita natin iyon sa tagpong ito. Ang Diyos ang nagligtas kay Lot. Kaya po sa pagtatapos po, sa tagpong ito, pinakita sa atin ang kawalang saysay at kawalang bunga na mangyayari sa mananampalatayang pinipiling mamuhay gaya ng mundo. Sa mananampalatayang ligtas pero nahuhubog ng ideolohiya ng mundo kesa ng katotohanan ng salita ng Diyos.
Sa kasalukuyang panahon, sila ay yung mga mas inuuna yung social media, doom scrolling, sabi nga ni Costehin, no, doom scrolling, alam mo yung doom? Yung nag-scroll ka hanggang sa mamatay ka na, mawala ka na. Doom scrolling. Excessive movie, games, gala, or kahit ano pa man, iba pang gawain. At walang masinsinan, walang intensyonal at walang masikap na pag-aaral ng salita. Yun yung picture ngayon ni Lot sa mga mananampalataya ngayon sa kasalukuyang panahon. Ulitin ko, sa kasalukuyang panahon, kasi panahon yun ni Lot, sa kasalukuyang panahon, sino yung mga kagaya ni Lot? Sila yung mga mas inuuna ang social media, doom scrolling, excessive movie, games, gala at iba pa. At sila yung mga walang masinsinan, walang intensyonal, walang masikap na pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang excitement sa salita ng Diyos. Ni wala rin paggugol ng oras sa pananalangin. Sila po ang mga katulad ni Lot, mga mananampalataya, pero mga makamundong mananampalataya na again, walang saysay at walang bunga sa kanilang pagkilala kay Kristo. Ligtas sila, pero lahat ng kanilang mga gawa ay matitipok lang ng apoy ng paghatol ng Diyos. Kaya po, binalaan po tayo ng tagpong ito mga kapatid, na kung ganun na lamang ang magiging buhay natin sa araw-araw, malaki ang posibilidad na maging mali ang ating desisyon, maging mahina ang ating patotoo, at maging mahirap para sa atin ang piliing gawin ang kalooban ng Diyos. All the more, mas magiging mahirap sa atin na sundin ng Diyos. Pero tunay pa rin, again, sa tagpong ito pinakita sa atin na higit ang biyaya ng Diyos kesa sa ating mga kahinaan. Siya pa rin ang patuloy na nagliligtas sa atin at tunay na ang kaligtasan natin ay mula sa Diyos. Mula sa simula hanggang sa pagpapatuloy at hanggang sa pagtatapos. Kaya po nawa, no, tumugon tayo ng nararapat ngayong narinig natin ang katotohanan ito. Talikuran ang makamundong pamumuhay at magsimulang disiplinahin ang mga sarili at mas tumutok sa salita at pananalangin. Pero tandaan, magagawa lang natin ito sa biyaya ng Diyos. Kaya hingin po natin ito sa Kanya. Kung may pagpapanalangin tayo, ito dapat ang pinakauna nating ipagpapanalangin, that we grow in the grace of God. Kaya tingnan po natin ang ating gawi ng pamumuhay ngayon. Tayo ba ay isang makamundong mananampalataya o isang tapat na mananampalataya? Huwag nang imamaya-maya ang pagsunod sa Diyos. Ayusin at itama na ito ngayon at ngayon din. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray.